Magandang umaga po. Pwede na po tayong umupo at magsisimula na po ang ating service. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige, tumayo po tayo para sa ating panalangin. Yes, O Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Lord. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito at binigyan ninyo kami ng magandang umaga upang minsan pa'y magkasama-sama po ang inyong mga anak upang magsamba at magpuri sa inyo, O Lord. Lord, alam po namin na ang nakaraang linggo, O Lord, ay marami pong pagsubok. Nagpapasalamat po kami, O Lord, sa patuloy niyong paggagabay po sa bawat isa sa amin. Hayaan ninyo, O Lord, na sa umagang ito, bago po kami humarap sa inyo, ay humihingi po kami ng kapatawaran, O Lord, sa aming mga kasalanan. Alam namin, O Lord, na kung hindi po kami magpapalinis ng aming mga puso, ay hindi po magiging karapat-dapat ang aming pagsamba at papuri sa inyo, O Lord. Ganun din po, O Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng biyaya, lahat ng blessings na patuloy nyo pong ibinibigay sa bawat isa. Ganun din po, O Lord, sa pagpapagaling po sa aming mga sakit kanamdaman, O Lord. Alam namin, O Lord, na sa panahon ngayon, marami po ang nagkakasakit. Alam po namin, O Lord, na kayo lamang po ang makakapagpagaling sa amin, O Lord. Sa umagang ito, O Lord, pinapanalangin po namin na ang aming mahal na pastor na magbibigay po ng inyong mensahe. Panalangin namin, O Lord, na i-guide niyo po siya, i-lead niyo siya at i-direct siya para po maibigay ang inyong salita. Panalangin din namin, O Lord, ng aming pong maririnig na mga salita sa umagang ito ay maging binhi sa aming mga puso at sa aming para po magamit namin ito sa araw-araw na buhay. Ganun din po, O Lord, sa aming po mga music ministry na magpapahayag ng kanilang mga talento, O Lord. Tulungan po ninyo sila na i-enhance ang kanilang talento, O Lord, sa pagpupuri sa inyo. Ganun din po, O Lord, pinapanalangin po namin ang mga kapatiran namin na hindi pa dumarating sa bayan-sambahan na ito. Igabay po ninyo sila at nang ganun po ay makarating dito, O Lord. Ito po ang aming samot dalangin, O Lord, sa mataas na pupurit sa inyong pangalan, sa matamis na pangalan na inyong anak ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Isa pong mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Tunay po na binigyan po muli tayo ng ating Diyos ng pagkakataon na magsama-sama upang magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Amen po ba? At sa umagang ito, batiin po natin ang ating mga kapatid. Umikot po tayo habang umaawit po tayo ng ating mga papuring awit sa ating Panginoong Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, umikot tayong lahat at batiin natin ang bawat isa ng isa pong maganda at mapagpalang umaga. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love. He will never change. Our hearts, our minds will speak and praise His name. Forever and ever, with our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus.
no other like Jesus. Oh, no other like Jesus. No other like Jesus. Great is the Lord, great is the Lord, and He's most worthy of our praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy, and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with all our surrender, we declare and say that the name above all names. We give you praise, Lord Jesus, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. There is no other name but the name of Jesus Christ. No other like Jesus. Sabihin po natin, there is healing. There's healing in the precious name of Jesus. We claim it, amen. There's power in the mighty name of Jesus. Blessing, authority, honor and victory, glory and majesty. To Jesus we declare, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout the name of Jesus. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names. We lift your name on high, Lord Jesus. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. We thank you for being our God, Lord Jesus Christ. We thank you for being our Savior. We thank you for being our healer, Lord. Wala kaming ibang itataas mo, hindi ang tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. We're going to lift the name of Jesus. We're going to give praise to Him. We're going to bless His holy name. Amen. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. And I'm alive because I'm alive in you. And it is because of you, Jesus. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and erased this deadness.
I'm alive, yeah. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and earth, maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. King over all the universe, to you be the glory. And I'm alive because I'm alive in you. And it's because of you, Jesus. Oh, because of Jesus, I'm alive. It is because of your blood, Lord Jesus. Because the blood of Jesus Christ. It covers me and erases this dead man's life. It's all because of Jesus. Every sunrise sings your praise. The universe cries out your praise. Singing freedom all my days. Now that I'm alive, it's all because of Jesus I'm alive. It is because of you, Lord. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and erases this dead man's life. It's all because of Jesus. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because of the blood of Jesus Christ. Yeah, it covers me and erases this dead man's life. It's all because of Jesus. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. It covers me and erases this dead man's life. It's all because of Jesus. It's all because of Jesus. It's all because of Jesus. I'm alive. I'm alive. Thank you, Lord Jesus Christ, for the salvation, for the healing, for the strength, Lord, and for the joy that you've given us. Maraming salamat dahil ikaw ang aming Diyos na natatawagan po namin, na kaya po naming sabihan ng lahat-lahat ng mga kabigatan ng puso namin, yung lahat-lahat ng dalahin namin sa buhay. At sa oras na ito, Panginoon, ibinababa namin ang aming mga sarili sa iyong banal na harapan. As we give you praise and as we give you glory, Lord Jesus Christ, as we cry, holy, holy to your holy name. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. And your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers
positions. Your name stands above them all creations. Cry out, holy, all creation cries. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing this song forever. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy. Let's cry out to God. Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. The name of Jesus stands above them all. And no thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. We say your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy. We lift your name on high, Lord Jesus. Holy, forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. We lift the name, Lord God, the name of Jesus Christ. Holy forever, you will always be. Holy, holy forever. We cry, holy, holy to the Lord God Almighty. Sinasamba ka namin, pinapupurihan ka namin, Panginoong Diyos. Holy, holy, God Almighty, forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. Ever living God, we adore you.
as we cry, holy, holy to the Lord God Almighty. Ever living God, we adore you. I adore you. I adore you. And there's none that compares. Let's lift our voices to the Lord. Let's open our hearts to Him as we give praise. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you. I adore you. And I stand in the wonders of your love. And I stand in the wonders of your love. And I stand in the wonders of your love. And we give you praise, Lord Jesus. We lift the name on high, Lord. We glorify, we adore you, we bless you, we honor you. Jesus, Jesus, our Savior. Amen and amen. We give you praise, Lord. So yung po mga children's, pwede na hong para doon sa children's ministry. Oh yes, pinupuri ka namin, O Lord. Tinatawagan ko na po si Pastor Archie para po sa ating mensahe. Praise God. Thank you po. Purihin po ang Diyos, isang mainit at mapagpalang umaga po. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Woo! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kayo ho ba'y masaya na nagpunta rito? Amen po ba? Nakaranas ba kayo ng pagpapala ng Diyos? Every time po tumitibok yung heart natin, every time nagising tayo kaninang umaga, at ang sarap ng ating inalmusal, kanina ho, may pandesal kami, may kape at gatas, tapos may nagbukas po malapit sa amin na tindahan ho ng sopas, 25 pesos ho, kompletos recados na, nakapag-almusal tayo in preparation po para sa atin pong pagsamba ngayong umaga. Kaya we are really very blessed, At sabi ko nga po, ang Diyos po, yung habag niya, yung kanyang awa, nararamdaman ko ho, pumapa sa atin pa. Palagay ko po, with all the things I have experienced and I saw in this church, naalala ko po, 1992 nung in-establish ng Panginoon ang church na ito, at pinamunuan po tayo ni Pastor Chito Corpus for 2 years, 1992 hanggang 1994, na kung saan humalili po si Pastor Noli from 1994, at nagkaroon ng pagkakataon ho, nagkasakit ang ating minamahal na pastor noong 2006. Humalili po si Pastor Noli ho sa church na ito for 12 years. At magsimula po noong 2006 bilang assistant pastor niya, ako po'y naging OIC ng church na ito hanggang sa kasalukuyan. So binilang ko po, sabi ko, thank you Lord talaga. Sa Lord ang kapurihan, dahil umabot ako ng 18 years
sa paglilingkod po bilang senior pastor po ng iglesyang ito. Kaya ako po'y nagpapasalamat, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Praise God. Hindi po sa akin yung kapurihan, ano ho. Palagi kong nilalagay sa puso ko, anytime pwede akong pababain ng Diyos. Anytime pwede po akong tawagin ng Diyos. Kaya pag ganun ho yung attitude na dinevelop natin, bumababa po yung karunungan na nagmumula po sa kanyang espiritu. Alam niyo po, ang sabi ng John chapter 14 verse 26, ano ho, parang panimula lang, bigyan po natin ng konting konteksto. The advocate, ang sabi po doon, the Holy Spirit that comes from the living God will teach you and will be able to make you remember everything that I have told you, ang sabi ng Panginoon. Sino po yung advocate? Sino po yung magpapaalala? Sino po yung magtuturo? Hindi po yung pastor. It is the Holy Spirit according to John chapter 14 verse 26. Because the Holy Spirit is our advocate. The Holy Spirit is our teacher. Kaya ako po, lalo na sa mga kabataan, tinuturo ko po sa inyo, huwag pong aakyat sa ulo ninyo ang mga talento na pinagkaloob ng Diyos. Huwag po nating i-claim na tayo ang source ng karunungan. Huwag nating sasabihin na tayo'y mahusay na leader. We always have to point to the greatest leader of all, and that is no other than the name above every name, the Lord Jesus Christ. Kaya alam nyo mga kapatid, hindi ko tinuturo sa church na ito na may dakilang sugo. Wala po tayong dakilang sugo except the Lord Jesus Christ po. Wala pong the only sensible preacher. Pwede ho kayo makakuha ng iba't ibang karunungan sa mga iba't ibang lingkod ng Diyos. The only sensible preacher in the world, since nung ginawa po yan, is no other than the Lord Jesus Christ. Wala pong ibang tagapagturo. Basahin niyo po yung John chapter 14 verse 26. But it is the advocate. Sino yung tagapagturo? Ang banal na espiritu po ng Diyos. At sa umagang ito, tuturuan po niya tayo, ano po ba yung kahalagahan, na tayo ho maging marunong sa espiritu. Tignan natin ho yung title ng pag-aaralan po natin, Kahalagahan ng Karunungan ng Espiritu. Yung karunungan ho is Jesus Christ. And wisdom comes through the Holy Spirit. Makakaiba po ba yun, Pastor? They are the three persons of God. Alam niyo po, pagka hindi po pinaunawa ng banal na espiritu, dyan pa lang magdidiba-dibati na yung ibang mga mananampalataya. Pero wala tayong point of contention po dyan. Iisa ang Diyos, meron siyang tatlong kapahayagan. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At sa ibang mga katuruan po, masigit ika ang Ama. Masigit ika si Kristo. Masigit ika ang banal na espiritu. Pero let us know the wisdom of God, at dahil dito, malalaman natin kung ano po yung kahalagahan ng karunungan na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos. Let us all bow down our heads and pray. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa lahat ng mga itinuturo niyo po sa amin. Taglayin po namin nawa ang karunungan nagmumula po sa Santo at Banal na Espiritu. As we have always been preaching, Panginoong Ama, the wisdom that comes from the Holy Spirit is the wisdom that comes from Christ. The beginning of this wisdom is fear of the Lord, and understanding is the knowledge of the Holy One. Na ang pagkatakot ng Diyos ay pinasisimulan sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang utos at paggalang sa amin pong Ama na nasa langit. Kaya Panginoon, anuman po ang mga hadlang, mga kasalanan, karumihan, o anuman pong mga nagawa namin pagkakamali, patawarin niyo po kami at patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan ngayong umaga. Give us your advocate, the Holy Spirit, ang banal na guro, na siya magtuturo, maging sa akin po ng lahat ng karunungan at ng lahat ng kaalaman na ito na nagmumula po sa iyong banal na salita. Muli, Ama, maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Sabi po ng talata ng Biblia, yung pong taong nagtataglay ng karunungan ng Diyos mula sa Espiritu, nalalaman niya ang mga bagay na espiritual. Ganito po sinasaad dito po sa isang talata ng Biblia na makikita po natin sa Unang Korinto. If you have your Bibles with you, pakibuksan po natin. Unang Korinto 2:13 hanggang 16. The book of 1 Corinthians chapter 2 verse 13 to 16. Sabi po rito, kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kung hindi sa pamamagitan ng Espiritu.
Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Take notice of this word. O, ito pong sentence na ito. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. You cannot know the wisdom of God not unless you are born again. You will not be able to decipher the wisdom that comes from the Holy Spirit not unless you are a true Christian. Alam niyo po, hindi lahat po ng tao makakatanggap po pag sinabi natin, si Jesus lamang ang daan, buhay at katotohanan. Walang sino man ang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Now, 31 years ago na born again kayo, yung mga talata ng Bible po na yan, naunawaan ninyo, naintindihan ninyo, na ang tanging daan po para tayo maligtas ay walang iba po kung hindi ang Panginoong Hesukristo at ang Kanya banal na Espiritu po. Ginaguide tayo ngayon. Ang mga ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan sapagkat, tingnan niyo po yung ikalawang highlight na pula ho, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya may mga pag-aaralan tayo ngayon, if you are not really a born-again Christian, hindi nyo po maiintindihan ito. Hindi nyo malalaman po yung esensya. Kaya nga sabi po rito, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. At kaya may mga tao, they are very thankful in their life. Kanina na lang pumunta ho rito, maaari pong kulang yung pamasahe ninyo. Pero pagbaba ninyo, na baka mamaya namomroblema pa kayo kung paano kayo uuwi. Maglalakad na lang ako papunta ng Antipolo, Pastor, dahil kulang ho yung aking. But yung joy po, na naririto kayo ngayon, kahit kinapos, kinulang, gutom pa, hindi pa nakapag-almusal, hindi kasi mauunawaan ho yan ng mga taong walang taglay na espiritu eh. Kaya kayo naririto ngayon, tinuro ng Panginoong Hesukristo po yan eh. Give thanks in all circumstances because that is the will of God in Christ Jesus our Lord. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Natapilok na, nagpasalamat pa rin sa Diyos. Hindi nga nakapasok dahil na traffic na nga, nagpasalamat pa rin sa Diyos. Hindi na nga nakakain dahil kinulang yung budget, nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Uulitin ko po, ang sabi po rito, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Para po sa mga walang espiritu, ang lahat ng ginagawa natin ho ay kahangalan. Ayun, nakalagay ho. Kaya nga kami nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para lamang sa nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos at para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan. Example po, number 1, papakita natin po sa pamagitan ng karunungan ng Espiritu. Ang paraan ho ng paglutas ng problema ay paraan po ng Diyos, hindi paraan ng tao. Sabi po sa 1 Corinthians rito gayon paman, 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 10. Gayon paman sa mga taong matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi ng karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. May problemang mabigat. Ano po ang payo ng sanlibutan? Mag-inuman tayo, pre. Mag-inuman tayo, tol. Kasi pag nag-inuman tayo, makakalimutan natin panandalian. Pag nagkahiwalay po sa asawa, ano po ang payo ng mundo? Pumunta tayo sa lugar na kung saan may panandaliang aliw para maaliw ka, makalimutan mo yung awayan ninyo mag-asawa. Pag mabigat na yung problema, ano po ang solusyon ng mundo? Tumalon ka na sa building.
Kasi pagtalon mo sa building, katapusan na ng lahat ng bagay. Wala ka nang mararanasan, wala nang problema, hihinto na ang lahat ng mga pagsubok sa iyo. Pero that is not the wisdom that comes from the Holy Spirit eh. Sino ho rito dumaranas ng mabigat na pagsubok? Magsabi nga ho ng amen. Lahat ho siguro ng tao rito. Mabibigat yung pagsubok po natin. Can we say amen? Palagay ko ho, may mga dumaranas dito. Hindi ko lang alam po, no? Baka ho talagang bagyo yung dinaranas ninyo. At doon po sa kabila ng pag-iisip ninyo, gusto nyo nang magpatiwakal. Gusto nyo na pong tapusin yung buhay ninyo. Pero kapatid, wag. Kasi may solusyon po ang Diyos at ito po yung paglutas sa problema po, taglay ang karunungan ng Espiritu. Sawang-sawa na ako sa buhay na ito, Pastor, ang bibigat ho ng mga bagyo, unos, pagsubok. Gusto ko na hong sumuko. What is the solution of this world? Mag-drugs tayo. Yan ang solusyon ng mundo eh. Kasi pag nag-drugs po kayo, makakalimutan nyo po panandalian. Mambabae po tayo kasi ang tawag nga ho dyan, panandaliang aliw. Mag-inuman tayo. Nakaka-witness po ako ng mga tao, araw-araw po sa lugar namin, nag-iinuman. Opo, nakakalimutan nila yung problema. Isang araw, 2 araw, pero pag nahimasmasan sila, bumabalik ulit ho yan. Kasi hindi nakaangkla po dun sa karunungan ng Diyos kung paano natin i-resolba ang isang problema. May dumating ho na mabigat na pagsubok sa inyo, no? Ano ho yung pagsubok na yon? Talagang hindi ko makayanan. Look at the wisdom of God. Minsan ho, magpapakamatay na lang yung isang kabataan. Yung isang kabataan ho, mawawala na lang ho ng kanyang pag-asa. At saka po, yung isang Kristiyano na hindi malalim sa Diyos, magdadamdam yan sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi po rito, ang taong matatag na sa buhay espiritual. Sabihin nyo nga ho, matatag sa buhay espiritual. Pwede po kasi tayong espiritual pero baby Christian. Walang problema po yun. Noong 1992, baby Christian pa ho kayo. Pero ngayon ho, 2024 na, baby Christian pa rin ho kayo. Dapat ho, 32 years na matatag ang inyong pananampalataya, matatag po. Ang sabi po rito sa isang taong matatag sa buhay espiritual. Tingnan nyo po, may dumating na problema. Paano lulutasin ang problema? Sabi po ni Santiago dito sa 1:2, kakaiba po yung payo ng Biblia, no? Payo ng mundo, magpakamatay tayo. Tingnan nyo po yung payo po ng Bible po, based on the wisdom of the Holy Spirit. Santiago 1:2, mga kapatid, mga galak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang sa Diyos. Praise God! Hindi nakapag-enroll yung anak mo dahil wala kayong pera. Sabi ng paanyaya ng Biblia, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kaya pala tayo tinitignan ho ng sanlibutan po na baka siraulo tong mga taga Peace of Harvest Nasunugan na nga, nandun pa rin yung joy niya, hindi siya nag-aalala. Samantalang kami nakapitbahay niya, hanggang ngayon nanlulumo kami, umiiyak kami. Biro mo, namatay yung asawa niya, patawa pa ng patawa. At nung naroon yung mga kapatiran, pati yung pastor nagpapatawa sa preaching. Bakit hindi tayo magpapatawa? Una po sa lahat, nakakatiyak tayo yung kapatid po, nasa langit. At ang sabi nga ng Biblia, mga galak kayo sa lahat ng pagkakataon. Manalangin kayo, at ang sabi naman po rito, rejoice in the Lord always. Consider it pure joy. Alam niyo po yung salitang pure joy? Punong-puno ng kagalakan. Whenever you face trials of many kinds. Ang lupit naman ng Biblia. Lulutasin ang problema, nakangiti. Lulutasin ang problema, tagumpay na agad. Kasi wisdom ng Diyos yun Tayo po'y higit pa sa mananagumpay. We are more than conquerors. Kasi nasa sa atin si Kristo. And if God is with us, hindi lang nakapag-enroll yung anak mo Ibig sabihin po ba wala na tayong Diyos? Hindi po. Consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of many kinds. For you know, bakit ito tinuturuan tayo? For you know that the testing of your faith develops
perseverance. Sabi nga ho rito sa Tagalog, mga kapatid, mga galak kayo kapag kayo'y dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya nga sabi ni Pablo, sa mga matatag na tao sa kanilang espiritual na pamumuhay, para sa inyo itong mensahe na ito. Kasi hindi po pwedeng tanggapin ng mundo itong mensahe na ito eh. Pastor, nagkahiwalay na po kaming mag-asawa, wala na rin po akong rason para mabuhay. Alam niyo po, meron akong nabalitaan na ganun ho. Kasi nagkahiwalay po sila. Siya po'y ka-classmate ko po nung college. Ang buong puso niya at pag-ibig niya, inilagak niya sa kanyang asawa ho na lalaki. Nagloko po yung lalaki. Alam niyo po, pumasok sa isip ng babae, wala na akong silbi sa mundo na ito kasi wala na yung mahal ko sa buhay. Napakasaklap po nung nangyari. Sana po, sabi ko kay Lord, sana pumasok yung karunungan muna ng Diyos. Excuse me po, no? Pero ang ginawa niya ho, ininom niya ho yung isang galong liquid sosa. Hindi ako nagko-commercial, ano ho? Alam niyo po yung liquid sosa, yung po pagka nilagay niyo po sa mga barado sa tubo, kahit pa po buhok yan tutunawin, kapatid. Imaginein mo, ininom mo, kasi yun ang solusyon ng mundo eh. Pero ano pong sabi halimbawa ng Mangangaral 9:5 po? Habang ang tao'y may buhay, hindi ka dapat mawalan ng... Nung nabasa ko yon, kapatid, sino ba naman hindi ho sumagi din sa isip natin? Teenager pa lang ako, insecure. Ang mga teenager usually ho insecure. Kaya mga kabataan, huwag kayo mai-insecure na akala nyo po kayo na yung pinakapangit, kayo na ho yung pinakamahina, wala akong nagmamahal sa inyo. Pero lahat po ng kabataan nakaranas ho na dumanas po ang kanilang pag-iisip na magpatiwakal o kaya po'y magpakamatay. Pero wag ho ninyong gagawin, makinig po kayong umaga na ito kasi may karunungan pong bumababa sa langit. Consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance, sabi po rito, must take its course so that you may become mature and complete. Ano po ibig sabihin ng mature and complete and not lacking in anything? Ang ganda ho kasi sa Tagalog, mas maunawaan, ano? Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Because mga kapatid po, ang buhay natin hindi ho sa mundo na ito. Maaring nagkahiwalay po kayo ng asawa ninyo, pero hindi kayo hinihiwalayan ni Jesus. Maaaring naghihirap kayo ngayon dito, pero maganda ang kayamanan at ang mansyon na hinahanda ni Jesus sa langit. Amen po ba? Maaaring may sakit kayo ngayon, pero ang sabi po sa Aklat ng Pahayag 21, sa langit wala nang iiyak, sa langit wala na hong sakit, sa langit wala na hong magkakaroon ng mabigat na problema, at sa langit ho, wala na pong pagtangis. Can we all say amen? Masasabi po ba natin na ang problema ko kasi ngayon, inunahan ko na may cancer ako, pastor. Kaya tumalo na lang po ako sa Jones Bridge para matapos na lahat ang paghihirap. Hayaan nyo ang Diyos ang kumilos sa buhay nyo. Huwag kayo magpapatiwakal. Hindi po yan ang solusyon. Ang ganda-ganda ng sinasabi, mga galak kayo kapag dumarating ang laksang problema sa inyong buhay. Kakaiba talaga Kristiyano, no? Sabi ko sa Panginoon, siguro po kung hindi nagkaroon ng wisdom po ang bawat isa sa inyo, matagal na tayong nagkahiwa-hiwalay eh. Unang-una po, I'm very thankful to the Lord that the Lord has given wisdom to my wife. Kasi ang pastor po, hindi po madali ang buhay po, no? Alam niyo po, pagka ho kayo pastor, ang date namin, Sunday talaga. Pagkatapos po, bibigyan ng wisdom ng Lord, kailangan turuan yung mga anak niyong mga kabataan. So mamaya tuturuan ko po sila. Hindi siya nagdamdam ho, hindi ko nagdadamdam yung wife ko. Ang sabi niya ho, iintayin kita after 1 hour, meron pa naman panahon mamayang gabi para mag-date tayo. Ang pagtuturo ho kasi hindi lang ho dito sa pulpit. Ginagabayan ko po lahat ng mga kabataan dito. At kung maka-encounter po kayo na kayo ho, hahamunin ho, naririto ho ang pastor ninyo para ipagtanggol po kayo sa pananampalataya. Wag po sana ninyong sasabihin na, yabang naman ng pastor natin. Hindi ho. Handa ho kaming ibuwis ang buhay namin. Lalong-lalo na sa mga kulto ho, naglipa na kapatid. We are ready to face them. Aakyat ho ulit ako sa Puray this coming last Sunday po. Turuan, palakasin ang mga kapatid po roon
para kung may gumambala sa kanila na ibang pananampalataya, matatagpo sila. May nako-compensate ho? Wala. Kasi may karunungan. Pero pag walang karunungan po yung misis ninyo, divorce na ho aabutin ninyo, annulment ang aabutin ninyo. Sa dami ng ginagawa ninyo, hindi nyo napapagbigyan po sa mga date and etc. Pero I was very thankful to the Lord. 18 years ko nang ginagawa po ito sa church. At habang ako po'y buhay, naniniwala po ako, hindi ka patatagalin ng Diyos kung hindi po sumasayo ang Espiritong Banal ng ating Panginoon. I don't know, baka by the 19th year, tawagin na ako. Palagi pong ganun ang ilalagay nyo sa puso nyo. No one is indispensable in this world. Pwede pong mamayang gabi, pwede pong bukas. Kasi karunungan ho yan. Tingnan nyo po sa Biblia, sabi nung mayaman, magpapakayaman na lang ako, kakain ako, at iinom ako, magpapakasaya-saya na lang ako. Wala kasi siyang wisdom ng Panginoon eh. But the wisdom that comes from the book of James, chapter 4, verse 14, ano po yung magandang karunungan doon, ni hindi nga natin malalaman kung ano po mangyayari sa araw ng bukas eh. Kaya dapat sasabihin natin, kung loloobin ng Panginoon, magtatayo ko ng negosyo. Kung loloobin ng Panginoon, tayo po ay pupunta sa ganitong lugar. There is always this humility in our heart if it is God's will. Sabi po ng 17:1 po ng Kawikaan, huwag mong ipagyayabang ang araw ng bukas kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Kaya, take things one at a time. Tignan nyo pa po, ang sabi naman po ng Santiago 1:12, from Santiago 1:2, tungkol sa problema. Ano pong sabi po dito sa 12? Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos nilang malampasan ng pagsubok, ay tatanggapin nila ang gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos o ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Blessed are those who persevere under trial. For when they have withstood the test, they will receive the crown of life that God has promised, especially for those who love Him. Ano po yung tinuturo sa atin sa problema? Magtiyaga lang ho. Talaga hong tiis. Talaga pong kailangan kung ano yung model ni Kristo. Krus ni Jesus. Kailangan lakaran ng Kristiyano talaga. Tsaka wag po kayong matitinag, kapatid. Marami na nagagalit kasi sa akin, Pastor. Bet ano bang ginagawa mo? Naninindigan ako sa totoo. Huwag ka matakot, kapatid. That has always been my principle in life. Makalaban ko na maraming mga tao, mga nasa ilalim ko, magsama-sama na kayo, o maski sa lahat ho ng mga tao po, basta ang nilalakaran mo'y kalooban ng Diyos, hindi ako matitinag, kapatid. Diyos lang ho makapagpapababa sa akin, Diyos lang ho makapagsasabing time is up na, Diyos lamang ho magsasabing mali ang tinuturo niyo po. Kasi every time po na ang isang tao po'y nagpapahayag ng katotohanan, marami po ang magagalit sa kanya. Si Kristo nga ho pinapako sa krus eh. Kaya ang pag-resolve natin ang problema, ang paglutas sa problema po, nakaangkla sa aral ni Jesus. Mabigat yung dumating na problema, huwag kang magpapakamatay, huwag kang magdadrugs, huwag ka pong iinom ng alak, huwag ka pong mangbababae. Ang sabi ng Biblia, mga galak kayo pag dumarating ang laksa-laksang problema, sapagkat alam ninyo, ang pagdating ng problema na yan, ay nagpapatatag ng inyong pananampalataya. Bakit? Para pananampalataya nyo maging ganap at walang pagkukulang. Can we all say amen? That is the Christian wisdom. Ikalawa, yun pong pagbaba ng kalooban mula sa karunungan ng Espiritu. Yun pong sinasabi ng Bible, God opposes the proud, but He always gives grace to the humble. Kawikaan 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Wisdom from the Lord. Hindi mo hawak ang buhay mo, kapatid. Hindi mo hawak ang posisyon mo. Malakas ang kalusugan mo ngayon, bukas pwede kang atakihin. Nagmamaneho ka ng sasakyan mo ngayon, ang saya-saya ninyo, but always ask God for traveling mercies. Pwedeng tanggalin lang ng Lord yung tornilyo ng sasakyan mo, mamaya buong pamilya nyo po, wala na po sa mundo na ito. And that is the wisdom. Huwag tayong mayabang, huwag tayong palalo,
palagi nating ina-acknowledge, Lord, kung loloobin mo, if it is your will, kung kalooban mong makapunta ako, kalooban mo makapagtatag kami ng negosyo, gagawin namin. Kung hindi nyo na po kalooban, nagpapasailalim po kami kung ano pong kagustuhan ninyo. Alam nyo po, one form of humility pag natulog po kayo. Ama, hindi ko po alam ang mangyayari dito po sa 8 hours na matutulog po ako. Kaya po sa pagtulog at pagpikit, samahan nyo po ako. Kung kalooban nyo na po nakunin po ako, maganap nawa po ang inyo pong naisin. Pero kung gigisingin nyo pa po ako bukas, salamat ng maraming salamat po. Every time I pray that, hindi ko makalimutan na ako po ay maiyak. Kasi dapat nating malaman, it's only a very thin division po na pwede kang mamatay sa gabi na yon habang nananalangin ka at bukas ho, hindi na kayo kasama sa prayer meeting. Pero ito po sikreto. You ask God na, Lord, ikaw naman may hawak ng buhay ko. Loobin mo nawa po na sana po magising pa po ako bukas. Maniwala ka kapatid, magigising ka pa rin bukas. Amen po ba yun? Gigisingin ka pa rin ng Panginoon. Lord, gusto ko pa po sanang makapunta po sa mga trabaho ko po. Loobin mo nawa po, makapagtrabaho pa po ako. Kahit po sa araw na ito, naku, yung araw na yon patatagalin ng Lord ng 1 linggo. Yung 1 linggo, patatagalin ng Diyos ng 1 buwan. Yung 1 buwan, naka-1 taon ka na. Yung 1 taon, 10 taon ka na. And without you realizing, you are celebrating your 100th birthday. Can we say amen? Ayaw niyo po ng 100 years? Wala nag-amen, makaabot ng 100. Amen? Ayaw niyo ng 100,000? O kaya kahit 60. Yung isang kapatid tinanong ko, bakit ang panalangin kayo ng panalangin makaabot ng 60? Para minus 20% pag kumain. Wow! Ang lalim ng dahilan ng kapatid. Ano ho? But more than that, ina-approach kasi natin po yung pangako ng Biblia. Ang buhay namin umaabot po ng 70 singkad. 80 kung malakas pa. Kaya pag nakaabot kayo ng 80 years old, hallelujah na kay Lord yan. Yung mga naka 50 years old na ngayon, magbalik loob na kayo kay Lord, kapatid. No ho? Hindi ho, ang buhay ng lalaki ngayon, by average, 72. O tignan nyo, computin nyo, kung 50 na ho ako ngayon, 22 years old na lang pala ho, no? 22 years, ang bilis lang ho nun. Pwede na tayong kunin ni Lord. Tatandaan nyo po, siguro mas safe po kung nasa bahay kayo. Pabiyahe-biyahe po kayo, nagbubus kayo, nag-jeep kayo, nag-aeroplano kayo. Anytime, pwede hong loobin na ni Lord ho, na tayo po'y graduate. Kaya ho, ang sabi po rito, ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Always acknowledge, Lord, thank you po sa pagkain namin. Kasi itong pagkain na ito, kung di mo niloob, wala akong kakainin yung pamilya ko. Ano ba yung pinapanalangin mong pagkain po? 3 pirasong tuyo, may sinangag, kaping bigas pa, wala pang gatas. Magrereklamo ho ba kayo? The wisdom coming from the Lord, give thanks in all circumstances, because that is the will of God. Sino na po nakatikim dito ng kaping bigas, magsabi ng amen? Nagrereklamo kayo dahil kaping bigas yung iniinom nyo? Sarap-sarap ng kaping bigas ho eh. Ina-ice candy ko pa nga ho nung araw yan eh. Sino ho dito nakatikim na ho? Nung araw ho kasi, siguro yung makabataan dito hindi na natikman po. Hinahalo po yung bigas sa nyog. Di ba, Brother Boy? Naganap po nung araw ho yun eh. May kakulangan ho kasi ng bigas. Yung pong nyog at saka ho yung bigas. Sana ho, i-combine ho nila ho yun. Nakakabusog ho yun eh. Na-merienda ho ninyo, mga kapatid, isang okoy sa labas. Bumili kayo ng kanin. Magkano ho ba yung okoy? Mura lang. Nakaraos kayo sa isang araw. Pero karunungan nagmumula sa Diyos. Minsan nga sabi sa akin, ako, Pastor, wag kayong inom ng kung ano-ano sa labas. Minsan kasi dinadatnan tayo ng uhaw. Ako minsan nasa Quiapo ho meron hong masarap na mga palamig. Sabi ko, uhaw na ako, Lord. Kailangan na ng katawan ko dahil sobra ako magpawis. Pinanalangin ko po, alisin niyo po yung mga masasamang sangkap po. Binayaran ko po 10 piso. Ininom ko. Hindi naman ako napaano ho. Matagal na ho nangyari hanggang ngayon, buhay pa naman po ako. Naniniwala po kasi ako, ang lahat ho nasa kamay ng Diyos. Pati yung kinakain mo, pati yung sakit mo. Ako po, very thankful po ako, nung pinanalangin niyo po yung sister wife ko. Ito, malakas na malakas na. Akala ko po nung una, malubha na Pero, minsan ang body clock natin nagsasabi, rest, rest, and rest. Ako nga ho pinagalitan Tinawagan po ako ng Secretary ng Education. Pupunta tayo sa Baguio sa Tuesday. Sabi kong ganon, pwede ba magpaalam? Sabi ng misis ko, ayoko.
birthday ko sa 25, di susundin ko siya. Asawa ko to, Secretary of Education lang yun eh. Can we say amen? Hallelujah. Tanggalin nyo na ako, tanggalin. Mas mahal ko asawa ko. Ayan, napapakinggan nun ni Secretary yan. Biruin mo, pupunta pa rin ako doon. Birthday naman ng asawa ko. Bigla kang tatawagan. Pumunta ka sa Baguio, meron tayong pag-uusapan. Mimit natin yung mga regional officers doon and director. Birthday ng asawa ko. Purihin po ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Karunungan na nagmumula po yung pagpapakumbaba at yung kababaan ng kalooban po natin. Nakasakay ka sa jeep, Lord, anytime pwedeng may mangyari po. Iiyak nyo kay Lord, Lord, may pamilya pa po ako, meron pa po akong dadatnan na bunso ko, kapapanganak pa lang, wag mo namang loobin, Panginoon, na maaksidente po ako. Ay, God is so gracious. Kung paanong sumakay ka ng ligtas sa jeep, bababa ka po, may pasalubong ka pa sa bunso mo. Because you have acknowledged the wisdom of the Lord na anytime pwedeng mapahamak ang jeep, pero anytime pwede ka ring iligtas ng Diyos. Can we say amen? Pati sa pagkain, huwag kayong mag-alala. Naku, may nagsabi sa akin, marumi daw tong kinakain ko. Mga kapatid, in worst case scenario na talagang wala nang pambili eh. Sabi ko nga ho, yung mga nakikita kong mahihirap, pagpag na ho yung kinakain eh. May Kristiyano ho na kumakain ho mula sa basura, pinapainit niya. Pero ang heart niya nananalangin, Ama, sana po itong kakainin ko, alisin niyo lahat ng maruming sangkap. Kasi ito lang inabot ng pera ko. Hanggang ngayon, malakas pa po sila at hindi sila namamatay ng amoebiasis. Kasi ina-acknowledge niya, pwedeng tanggalin ng Diyos ang mikrobyo para mabuhay lamang sila. Pagkain nila galing sa basura. Nakikita ko po yan, may mga ganong Kristiyano ho kumakain ng basura. Kaya sana po bilang mga mananampalataya, huwag nating hayaan may mga ganong kapatiran ng kakain ng basura. Kasi tinuturuan nga tayong mahalin yung kapwa natin. Ikatlo, mga kapatid, yung pananaw na katulad ng Diyos, pananaw ng Diyos, hindi pananaw ng tao. Sabi po ng Proverbs chapter 4, verse 11 to 12, Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan at itinuturo ko sa iyo ang daan ng katwiran. Alam niyo po, tapos na po yung panahon natin sa church na tayo ho masyado pong panatiko sa pananampalataya natin. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Minsan ho, maraming mga tagapagpintas po, lalo na sa pastor. Masama sa pastor ang maging mayaman. Masama sa pastor po ang manalangin na magkaroon siya ng pera. O ito karunungan ho para maging marunong po tayo. May karunungan po ang Biblia na nais ko pong pansinin ninyo. Dito po sa aklat po ng mangangaral. Sa aklat po ng mangangaral, 10:19. Bakit ko sinabing karunungan? Galing ho kay Solomon nito. Si Solomon po pinakamatalinong tao. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 10 verse 19, ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Itong lahat ay mabibili ng salapi. Gusto mo ng pera, pastor? Gusto ko po ng pera, pero hindi ko mamahalin ng pera. Bakit ho? Money is the master of everything. Ibig sabihin ho ba nun, masama ho sa pastor na manalangin maging milyonaryo siya sa malinis na paraan? Hindi ho. Alam niyo po, I ask wisdom, pagyamanin po ang pamilya ko, pagyamanin ang sister wife ko, pagyamanin ang mga kapatid niya. Kasi Bible mismo nagsasabi in the English translation, money is the master of everything. Ang isang pastor ho na mayaman, gagalangin ka ng ibang pastor. Ang isang pastor ho may katungkulan sa gobyerno, kahit paglabas mo, pumunta ka ng Malacanang, gagalangin ka po ng lahat ng taong naroroon. Ang isang pastor ho, mataas ang pinag-aralan ho, gagalangin ka ng lahat ng kapwa mo. Pag ang pastor ho walang pera, kawawa ho ang tingin sa'yo. Tignan nyo ho, gusto nyo ho ba yung pastor ho ninyo kumakatok sa bahay ninyo? Kapatid na Juan, wala kaming pansaing ni Sister Marlene, pautang naman. Pagkatapos ninyo, pupunta kami sa kabilang bahay, pautang naman ho, pambili lang ho namin ng ulam. At pupunta kami pang-enrollment ng anak namin. Isn't it a blessing that you pray for your pastor? Sana yung kamay nila pagyamanin sila ng Panginoon.
Na talaga pong kung gugustuhin ng pastor po magbigay, makakapagbigay siya. Kung gusto ng pastor mag-abroad, makakapag-abroad siya. Kung gusto ng pastor na siya po'y bumili ng kanyang property, makakabili po siya. Ulitin ko lang ho sa verse 19, ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang lahat ng inumin. Ang pagkain ng inumin na yan, ang sabi po rito, mabibiling lahat ng salapi. Gusto ko pong kumain sa mga masasarap po na kainan. Hindi kayo makakakain kung wala kayong pera. Gusto ko pong mag-travel sa iba-ibang lugar. Hindi kayo makakapag-travel kung wala kayong ipon. Gusto ko po na makabili ng maayos na sasakyan, bahay na disente. Hindi pwedeng gawin ng pastor kung hindi siya hihingi ng pera sa Diyos. Ang masama, tingnan niyo po ang masama, pag inibig yung salapi. Yun ang masama ho. Pero yung pera, Lord, bigyan niyo po ako ng pera. At ako, diretsahan ang sinasabi ko po sa inyo, no? Hindi masama na mangarap tayong magkaroon ng pera. Can we say amen? Pera ang nakakabili ho ng pagkain. Pera nakapag-e-enroll sa anak nyo. Pera ho ang nakakabili ng inumin. Pera ho nakakabili ng bahay. Ang masama ho, yung pera ibigin natin. Sabi po ng unang Timoteo, kapatid, sa dito po sa 10, 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Minsan nagtaka ako, bakit kaya sa casino, naroroon po ang lahat ng uri ng krimen? Kasi nandun po yung pag-ibig sa salapi. Nasa casino po, yung mga babaeng nagbebenta ng mababa po ang lipad nila, nagbebenta ng aliw. Nasa casino po ang palitan ng drugs. Nasa casino ho, mga kapatid, ang mga illegal na gawain. Kasi ang mga tao roon, mahal na mahal nila ang salapi. Pero ikaw, hindi mo naman minamahal yung salapi. Gusto mo na may magandang bahay ka. Gusto mo, ang mga anak mo, nakakapag-aral sa exclusive school. Gusto mo po bilang pastor, hindi ka mangungutang sa mga kapatiran. Ay kapatid, money is the master of everything. But you should not be mastered by money. Kaya humangarap kayo, sana pagpalain ako ng Diyos, dumami yung salapi ko. Pero wag kayong parang wantamad ho, kumilos po kayo. Ako po inisip ko po, yung pera ko nasa bangko lang. Nakita ko yung mga kapatid ko po, napakasisipag po. Sabi ko po, pondohan ko kayo, magtayo kayo ng karinderya ninyo. Kasi umiikot lang yung pera ko doon sa bangko, hindi naman napapakinabangan. Sabi ko ngayon, magbukas kayo ng restaurant, may tindahan na tayo ng mga karni ng baboy. At ako po, sabi kong gano'n, naniniwala pagpapalain ng Diyos yan. Bakit ko ho ini-encourage sila? Gusto ko po ng pera. Gusto ko pong yumaman sa malinis na paraan. Pero ayoko pong mahalin ng pera. Gusto ko lamang pong magtaglay ng pera. Is that a wisdom coming from the Lord? Dating paniniwala natin, ay, pastor, masamang yumaman. Kalukuhan yan, kapatid. Pagka mahirap ka na, pastor, hindi ka gagalangin sa lipunan. Subukan nyo po yung ganun. Maski kayo, maiinis po kayo, katukin ko kayo araw-araw. Oh, Brother Edu, pahingi ng pangsaing namin. Naku, darating ang time, okay pa kay Brother Edu yan. Pero kapag weekly na ako nahihingi sa kanila, hindi ko siya masisisi, maiinis po sila talaga. At talaga kung nakakainis po yung hingi ng hingi. Pagkatapos pupunta po ako, Brother Daryl, pahingi naman ho ng pambili namin ng pang-enroll ng mga anak ko. Magkano ba, Pastor? 30,000. No? Siyempre, bilang kahiyaan na lang ho, nagpahiram ka. Sa susunod na taon, ganun ho ulit, Brother Daryl. Magagalit na si Brother Daryl sa akin, hindi na utama yan, Pastor. Pero dapat nating ipagpasalamat ang mga karunungan na ito kasi pinauunawa ho ng Diyos sa atin ang karunungan nagmumula po sa Espiritu. Pero pagka huminahal nyo na yung salapi, masama na ho yan, kapatid. In fact, kung titignan nyo yung verse 17 dito, dun po sa aklat po ng unang Timoteo, dun po sa 6:17, turuan mo ang mga mayayaman na huwag silang magtiwala sa kanilang sariling kayamanan, kung hindi ilagak nila ang tiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. O tingnan nyo po, pinatuturuan yung mayaman, hindi po masama ang mayaman sa church. Kalooban po ng Diyos na sana po sa malinis na paraan, lahat tayo'y magsiyaman. Amen po ba? Pero hindi ko humaatim po, yayaman ako dahil sa ikapo ninyo. Masama po yon. Nagnegosyo, nagtayo ho ng law firm, nagtayo po ng maayos na
pagkukunan ho ng salapi, pag-pray nyo po, pagyamanin yung pastor po ninyo. I-appoint yung pastor ninyo sa isang mataas na katungkulan na talagang ang magiging kausap niya po, Pangulo, Vice President, Senate President, kasi kapatid, magagamit po ang susi na yan para sa lalong pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ika-apat, tignan nga ho natin, ano pa yung natututunan natin? Yung pamumuhay po sa kalooban ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay, sabi po ng Efeso 5:15. Mamuhay kayong lahat tulad ng matatalino at hindi tulad ng mangmang. Ito po yung matalinong tao, ito po yung mangmang. Ano po yung matalinong tao? Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Punong-puno ng kasamaan po yung kasalukuyang panahon. So saan po natin gagamitin? Mag-aksaya pa tayo ng panahon po sa mga, wala na po yata mga kabaret ngayon, kasi yun yung mga inabot namin na panahon. Siguro ho sa mga KTV bars, diyan mo tayo maglagak. Punta ho tayo sa puro gigs na lang ng kabataan. Punta po tayo sa diskohan. Naalala ko po dati, nung kami po ay 1996, graduate. Ang sabi ng mga kasamahan ko, huli kayo, magsaya tayo. Sabi ko naman ganon, wala akong pera. Saan tayo pupunta? Sa Ozone. 1996 ho yun, naalala ko po. Ano ho yung Ozone? Diskuhan yon, masaya, maraming mga tao doon. Yung lakad namin na yon, hindi natuloy. Bakit ho? Walang sumama ako, wala akong pera eh. Yung mga ibang kasamahan ko, hindi naman nagdi-disco. Sabi ho ng mga ibang kasamahan namin, hindi na rin kami sasama. Sino nakakaalala po sa trahedya ho ng Ozone? Kung sumama po kami doon, tapos na po ako ngayon, kapatid. Buti na lang, Lord, wala akong pera noong 1996 at hindi ko po ugali kasi yung mag-disco-disco ng ganon. Kagagraduate lang namin sa college kasi po yun po'y kilalang sayawan dito ho sa may Timog. Hallelujah. Ang daming kabataan po nasunog sa loob. Tignan niyo po, nagsasayaw sila doon. Yung pong pintuan, pag ganon, hindi ho palabas na ganon. Kaya nung naglalabasan sila, patay sila lahat sa loob. Wisdom coming from the Lord. Yung pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Kalooban po ba ng Diyos na tayo ho ay magpatawad sa kapwa natin? Yes. Alam niyo po, mahirap po yung may tinatago na sama ng loob po, kapatid. Pagka ho nagharap kayo, iiwasan mo. Kapag ho halimbawa kayo ay magkikita sa isang lugar, walang pansinan. Ang kalooban ng Diyos, ipanalangin niyo po siya. Tignan niyo po, ipanalangin niyo po yung tao nakagawa sa inyo ng sama ng loob. Mangingitian mo pagka nagkaharap po kayo nang walang plastikan, kapatid. Kasi that is the will of God. Ang sabi po sa verse 17, huwag kayong maging hangal. Ito po yung mga mangmang. Bakit ho? Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. What is the will of God for my family? Gusto ng Diyos sa pamilya po natin, buo, matatag, mahalin mo yung misis mo, prioridad mo siya. Ano pong kalooban ng Diyos para po sa atin bilang magkakapatid? Ang sabi po, umawit kayo ng mga salmo, ng mga himno, manalangin kayo araw at gabi, magmahalan kayo sa isa't isa. Yun po yung kalooban ng Diyos. So tinitignan natin, kalooban ba ng Diyos na ichismis ko si kapatid na ganito? Kalooban ba ng Diyos po na tayo po magkahiwa-hiwalay? No, that is not the will of God. Kaya po pagka sinusunod natin yung matalino pong pagpapasya, ibabase po natin sa mga payo ng Diyos. Bilang pamakas, tingnan niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Pilipos 1:9-11, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Because if you do not know the wisdom coming from the Holy Spirit, susundan po natin ang karunungan ng mundong ito. Ipinapanalangin ko na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. What is the most important thing? Sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Bakit malinis, walang kapintasan? Because of our own deeds? No. Look at verse 11. At sagana sa magagandang katangi ang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Malinis kayo, niligtas kayo, nakakalakad kayo sa kalooban dahil sa magagandang katangian na kaloob sa inyo. Dahil sa inyo, hindi ho, kaloob sa inyo ni Kristo
Jesus. Mga kapatid, tayo po'y tumayo lahat. Bigay po natin yung pinakamalakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin ka, dakila't mapagpalang Ama. Salamat po at natututunan namin po. Humility upon humility, that we are not the teachers of the law. Ang banal na Espiritu po ang tagapagturo at ituturo niya ang buong karunungan at ipapaalala niya po sa amin ang lahat ng mga natutunan namin mula po sa inyong mga saway, mula po sa inyong mga aral. Sa umagang ito, Panginoong Ama, ang pag-iisip ninyo ay hindi namin pag-iisip. Ang inyong mga gawi ay hindi namin po mga gawi. Kung paano pong mas matayog ang inyong pag-iisip, gayon din naman po, mas malawak ang inyo pong mga plano para sa aming buhay. Kung minsan, Panginoong Ama, nakikita lamang namin na hindi nyo tinutugon ang aming mga panalangin, ngunit sa kabila pala ng hindi nyo pagtugon na ito, inililigtas nyo po kami sa mga masigit pang kapahamakan, sa mga masigit pa po na mga kasalanan, sa maaari pong makapagpalayo sa amin sa inyo. Kaya po dahil sa karunungan na ito, nagpapasalamat kami dahil ang pag-iisip ng Diyos ay nagiging kahalintulad ng pag-iisip namin. Ang lahat po ng mga plano ng Diyos ay nasasaklaw po ngayon sa aming mga buhay. At kung paano po nire-resolba ng Diyos ang problema, nagiging kaparaanan po kung paano namin nakikita po ang laksa-laksang pagsubok, ang tagsa-dagsa po at malabagyong mga problema ng aming mga buhay na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na Diyos ay nasasaksihan namin kung paano kumikilos po ang banal na Espiritu. Napakaganda ng mga pananalita mo, Panginoong Ama, mga galak kami pag dumarating po ang laksa-laksang mga problema. Kung minsan hindi namin maunawaan, ngunit sa mga pag-aaral na ito, ang mga problema pala na ito, Panginoong Diyos, ay nagpapatatag ng aming pananampalataya. At dahil sa katatagan ng aming pananampalataya, ang karunungan mo mismo nagpapaalala sa amin, nagiging ganap kami at kumpleto at walang pagkukulang. Yun pala ang dahilan, Panginoon, kung bakit daranas po kami ng iba't ibang mga problema at malalampasan din po namin katulad ni Job, Panginoong Ama, sapagkat inihahanda niyo po kami sa buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa mga solusyong makadiyos. Salamat sa mga payo po na nagmumula sa banal na Espiritu. Salamat po sa pagbaba ng aming kalooban, Panginoong Ama. Hindi namin hawak ang trabaho, ang amin pong mga pwesto, maging ang aming bawat hininga. Pag nilalagay namin sa aming puso, bukas makalawa, pwede nyo po kaming tawagin, lalong nadidevelop po ang kababaan ng aming kalooban at ang pagiging dependyente namin sa inyo, Panginoong Ama, na kung wala ka, Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, pagpalain niyo po kami, ingatan ang lahat ng mga kapatid at patuloy maging marunong po kami sa pamagitan ng Santo at Banal na Espiritu. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Dumayo na po tayo sa ating pagbibigay handog. Tinatawagan ko po si Attorney Malen para po sa ating prayers. Sige po, hawakan po natin ang ating kaloob. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng inyong ipinagkaloob sa amin, sa aming mga pinapamalahan ng trabaho, negosyo, at ang aming pong lahat ng mga biyayang ito na galing po sa inyo. Panginoon, nawa po ang tithes and offering na po ito ay maging bukal na kaloob po sa inyo at ito po, Lord, ay maging magamit po namin para po sa pagpapaunlad po, Panginoon, ng aming bahay-simbahan, para po sa patuloy po na gawain, Panginoon. Pinaka-importante, Panginoon, and most of all, lahat po ng maging kaloob na to ay maging katanggap-tanggap po sa inyong harapan. Ito po ay aming pinapanalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. God, I say, your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. So, dadako na po tayo sa ating mga birthday greetings. To April 25, Attorney Marlene Resos. So, wala na po? Wala na. Baka yung iba, baka hindi natawag. So, inaanyahan ko po si Attorney Marlene sa harap para ipag-pray. Yes, Father God, nagpapasalamat po kami sa buhay ni Attorney Malen. Binigyan po ninyo siya ng another year ng kanyang buhay, O Lord. Prayer namin, O Lord, na maging successful pa po siya sa kanyang profesyon and mightily magamit po niya sa inyong bahay-sambahan. At ganun din po ang tuloy na pagsusuporta sa kanyang husband na si Pastor Artie Resus. Panalangin namin, O Lord, na patuloy po niyong ibigay sa kanilang blessings and protection, O Lord. Kayo po ang manguna sa kanyang negosyo, O Lord. Bigyan niyo po sila ng leading, guidance, and direction nang sa ganun po ay maging maayos po ang kanilang buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak si Jesus. Amen and amen.
sa atin ng mga announcement, so Bible study po, meron po tayo every Wednesday, 7 o'clock in the evening, doon sa ating Facebook page. Then meron din po tayong prayer meeting every day, 5 a.m. hanggang 6 a.m. po ng umaga. And then meron din po tayo ng Friday, Saturday, and Monday. Sa gabi naman po, no? 8 p.m. to 9 p.m. So kindly visit na lang po yung ating Facebook and Messenger. And then join us and be part of the prayer circle. So sa next week po, April 28, hopefully nandito na po si Brother Bong. Siya po magiging presider natin for next week. Sa ating tithes and offering, si Sister Emmy. And flower bringing si Brother Bong Encinas din po. So kung meron pa ho pala, no? Meron ho tayong youth fellowship every third Sunday of the month. Ngayon yan, ano? Ngayon yan, ano? So 12 p.m. to 2 p.m. Hope to see you po na mamaya yung mga youth. So kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor para po sa closing prayer and benediction. Salamat po, Chair. Lahat po tayo tumayo para tanggapin po natin ang pagpapala, ang gabay at ang patnubay ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Ama, sa lahat ng karunungan, sa lahat po ng kaalaman, sa lahat ng katalinuhan, Panginoong Ama. We pray that we grab the opportunity, Panginoong Ama, na maging matalino kami sa lahat ng pagkakataon. Matalino na meron kaming paggalang sa Diyos, matalino na meron kaming pagsunod sa iyo pong banal na kasulatan. Ang kabawaan po ng buhay ng tao po ay umiinog lamang sa dalawang bagay. Matakot ang tao sa Diyos at sundin niya ang lahat ng iyong alutuntunin, sapagkat yun po ang kabuuan ng aming mga buhay. Sa umagang ito, magkakahiwa-hiwalay po kami. Ang iba po, Panginoong Ama, ay dadako na sa kanilang tahanan. Ang iba po ay kakain sa labas, mamamasyal. Palagi naming prayer, Panginoon, loobin mo palagi na kami po'y maligtas, malayo sa kapahamakan, sa anumang mga aksidente. Kung ano man po ang nais mo, maganap sa aming buhay, kung ano po ang plano mo, Panginoon, bukal naming tatanggapin po ngayon at magpakailan paman. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, iniiwan ko po ang lahat ng pagpapala, Panginoong Ama, na iniwan po, Panginoon, ni Moses sa mga Israelita. Sa umagang ito, patuloy ko pong iniiwan sa lahat ng inyong mga lingkod. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya ho ng binitawan ni Haring David, iniiwan ko po sa lahat ng mga hinirang mo. Ang isinasaad po ng aklat ng awit 23:6, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon at nataos po tayo ng ating gawain sa araw na ito. Pero bago po tayo umawit nung huli natin pong awitin, tinatawagan ko po ng pansin yung lahat po ng mga nagnanais na maging bahagi ng music team. Kung meron po kayong anak, kapatid, pamangkin, apo, asawa na pwede pong maging bahagi ng music ministry, open po at welcome po sila. Ayan. I-approach nyo lang po. Ayan, nag-volunteer na ba yung... I-approach nyo lang po si Sister Jean or yung mga musicians natin para magawan po natin yan ng araw kung kailan po sila matuturuan. At kung kayo rin po, baka mamaya, sabi ni Pastor, 32 years na dito sa iglesia at gusto nyo pong mag-minister sa ating pong sambahan, pwede po kayo kung may talento kayo sa paggitara, sa pagkanta, sa pagpiano, o kung ano man po yung interest nyo na pwede po kayong makibahagi, pwede po kayong sumali sa music ministry. Amen?
Mukha lang po kaming mga bagets dito, pero glory lang po yan ni Lord. Kailangan na pong ipasa sa mga susunod na henerasyon yung leadership, yung mga makikita po natin na tumatayo po dito sa harap. Kung napapansin niyo yung mga boses po namin, kung saan-saan po talaga pumupunta, ano po, ganyan po kami nagsimula at mukhang yung ending namin papaganon din po. Pero ang gusto lang po namin sabihin, lahat po kayo ay welcome na maging part ng music ministry. Amen po? Sige po, bago po tayo lumabas ng ating iglesia, muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin ang ating pangwakas na awitin. Palakpak po natin ang ating mga kamay sa pagpupuri at pasasalamat sa ating Diyos. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His grace. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names. We lift your name on high, Lord Jesus, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. Whoa, no other like Jesus. Isa po magandang tanghali sa bawat isa. God bless you all. Magkamayan po tayo as we go and see you next Sunday. Worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love, He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever, with our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. There's healing in the precious name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Blessing, authority, honor and victory, glory and majesty, to Jesus we declare. Let the name above all names be higher. To give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. We give you the praise, Lord, now and forever. Lift and shout His name, make it louder.
There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus, whoa. No other like Jesus, no other like Jesus, whoa.